Ginoo, gumising po kayo. Ay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayan sa pagiging daldal mo. Nagkakamali ako. Huwag niyo na akong saktan. Hoy bata, tandaan mo to. Huwag na huwag kang magdadaldal ulit. Tara na. Che, kung hindi lang sa dami ninyo, hindi ako matatakot itong munting Ginoo. Binata, hindi mo ba alam ang patakaran sa ganitong pamilihan ng antik? Patakaran? Anong patakaran? Kahit na nagbebenta sila ng peke, hindi mo dapat silang biglain kapag sinira mo ang kanilang hanap buhay. Siyempre, aabutin ka talaga ng suntok. Haha. Ikaw na matanda ka? Naglakas loob kang pagtawanan ako. Binata, sa tingin ko kakaiba ang iyong likas na kakayahan. Isa kang henyo sa pagsasanay. Ito ay 1,000 taong gulang na Night Pearl. Ngayon, ibinebenta ko ito sa iyo sa mababang halaga. Jeske, manloloko. Paalam. Bata, hindi ka makakaalis. Ibigay mo sa akin ang 900 at 73 piso lahat ng nasa iyo. Ay, hindi. Paano mo nalaman na may ganoon akong kalaking pera? Ang pera at kalakal ay naayos na. Tapos na ang transaksyon. Matanda? Sa wakas, makakabalik na ako sa langit. Ha 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 ha. Hindi kaya panaginip lang ito? Isang perlas na nagiliwanag sa gabi. Ah. Sir, gising. Ay, okay ka lang ba? Ayos lang ako, ayos lang. Ibig sabihin, nagkaroon ako ng ginintuang paningin? Ang Zhou Mountain Ancient Pottery? Gawa noong Shang Dynasty. Hinukay sa Nanhai Zhou Mountain Grand Tomb. Ito ay bihira talagang lumabas at nag-iisa itong piyesa sa kasalukuyan. Paano mo nalaman? Karaniwan kasi. Gusto kong mag-aral ng mga antigo. Pero biro lang, birong salita lang. Ito ang bagay na mahirap at napakahirap naming nakuha bilang pamilya Su. Pamilya Su? Ang Pamilya Su na gumagawa ng antique appraisal. Tama, ang pangalan ko ay Suliksing at mahilig din akong mag-aral ng mga antigo. Naku, napakaswerte naman nito. Isang malaking karangalan na makita ko ang Ginang Su ngayon. Halika, tingnan nyo na. Bracelet at jade bangle. Aba, paslit. Bakit ikaw na naman? Hindi ka ba talaga natatakot mamatay? Nandito ako para suportahan ang negosyo mo. Suportahan ang negosyo ko? Sa tingin ko, nambubulabog ka lang? Oh, hindi ba't si Ginang Su iyan? Kaibigan ko siya, kaya magalang ka. Kung hindi siya nanggugulo rito, syempre, magiging magalang ako sa kanya. Teka. Itong isang ito, magkano? Aba, may mata ka sa ganda. Kung gusto mo yan, 35,000. Ano? Ang kapal mo naman. Sa tingin ko, hindi yan aabot ng 35 piso. Hoy, Ginang Su, bakit ka ganyan magsalita ha? Huy, Inako, Binibining Su, anong klaseng pananalita yan ha? sandali. Bibilihin ko. Buti at marunong ka, bayad na. Mayroon ka bang 5,000? Pahiram muna. Hindi. Sigurado ka na bang bibilhin mo yan talaga? Manalig ka lamang sa akin. Magta-transfer na ako. Pwede yan. Dapat walang mabawas maski 1 sentimo. Dumating na ang 5,000 yuan sa alipay. Hahaha, welcome ulit, Binibining Su. Hindi. Bakit ka ba napakatanga? 5,000 piso para sa isang sirang silver coin? Pakitingnan pang mabuti, Binibining Su. Ito ay ang reward coin para sa mga merito mula sa panahon ng Spring and Autumn at Warring States. Binibining Su, maaari mo bang bigyan ng presyo? Kahit 1,000,000 man lang. Binibining Su, maaari ka bang makahanap ng mamimili? Ay, hindi problema yan. Aasikasuhin ko yan. Ha. Oh, ano? Kung ikukumpara sa boyfriend mong walang silbi, sino ang mas magaling, ha? Siyempre pa, si Batang Ginoong Yu, kayo ang mas magaling. Hoy,
Nabalitaan kong nag-propose sa iyo ang lalaking iyon noong nakaraang araw. Huwag mo ngang pakinggan ang sinasabi ng iba, hinding-hindi ako magpapakasal sa walang silbing iyon. Ay, tama iyan. Ha 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 ha. Ye Ching Feng, bakit ka nandito? Kung hindi ako pumunta, paano ko malalaman ang ginagawang kababuyan ninyong dalawa? Dahil nakita mo na, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Kami ni Yu Xiao, matagal na kaming magkasama. Walang hiya, hindi ba ako? Hindi ba ako naging mabuti? Ako'y naging mabuti? Sige nga, sabihin mo, paano ka naging mabuti sa akin? Ang iyong kinakain, iniinom, at isinusuot na lahat. Alin dyan ang hindi galing sa pera ko? Kahit ang upa sa bahay ay ako ang nagbayad. Maraming salamat talaga. Hindi ka man lang makabili ng isang branded na bag, may lakas ka pa bang loob na magsalita? Si Yu Xiao ay iba, hindi lang siya mayaman at makapangyarihan lang. Siya'y mas magaling pa sa iyo. Ha 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 ha. Walang hiya kang babae. Itinuring ko na lang na ang lahat ng mga taon ng aking kabataan, itinapon ko sa wala. May lakas ka ng loob na saktan ng aking babae? Gusto mo nang mamatay, no? Tumahimik ka. Hindi ka kasali rito. Hinayupak na bata ito. May malaking problema ka ngayon. Si Yu Xiao ay ang batang master ng Yushan Group. Hindi mo siya talaga kayang kalabanin. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Paano kung ayaw ko? Kung hindi ka hihingi ng tawad sa akin, gagawin kong imposible para sa iyo na makapagtrabaho sa capital city. Sige, tingnan lang natin kung may kakayahan ka nga talaga. Sumpain ang pag-ibig. Panginoon, bakit mo ito ginagawa sa akin? Teka, hindi lang ako nakakita sa pamamagitan ng mga bagay, pero lalo pang lumakas ang aking dynamic na paningin? Huy, Kuya Ching Feng, may magandang balita akong sasabihin sa'yo. Nakahanap na ng mamimili ang silver coin na iyon. Handa siyang magbigay ng 2 milyong piso. ano? 2 milyon? Oo, nasaan ka ba sa sandaling ito? Pupuntahan kita. Ay, ang heartbreak ay bahagi ng paglaki na kailangan mong pagdaanan. Huwag kang malungkot ng sobra. Ang galing mong magbigay ng payo. Mukhang marami ka ng karanasan. Sa kabaligtaran, hindi pa ako nagka-boyfriend. Hindi ka pa talaga nagka-boyfriend. Uy, nandito pala si Binibining Su. Liu Yong, wala ka na bang kahihiyan? Bakit mo ako sinusundan? Inimbitahan kitang kumain. Pero ayaw mo, pero sinasamahan mo ang isang walang kwentang lalaki rito na uminom? Magpaliwanag ka. Gaano ba tayo ka-close? Kailangan ko bang magpaliwanag sa iyo? Ngayon, pumayag ka man o hindi, kailangan mong sumama. Dalahin siya. Tigil. Buwisit ka, wala kang pakialam dito, umalis ka na. Liu Yong, nakalimutan mo na ba kung paano mo nakuha ang peklat mo? Walang hiya ka, bata? Wala kang pakialam dito, umalis ka na. Liu Yong, nakalimutan mo na ba kung paano mo nakuha ang iyong peklat? Paano mo nalaman ang tungkol sa peklat? Tao ka ba ni Apo Kiao Si? Sasabihin ko sa iyo, ako ang matalik na kaibigan ni Apo Kiao Si. Nagkamali ako at hindi ka nakilala. Pakiusap lang, maging mapagbigay ka, ituring mo na lang akong parang isang hangin at hayaan mo na akong umalis. Sige, maaari kitang pakawalan. Kailangan mong humingi ng tawad kay Binibining Su. Binibining Su, ako ang mali, ito ang ipapangako ko, hindi na kita guguluhin pa sa hinaharap. Tama na iyan, umalis ka na agad. Huwag ka nang magpakita sa akin. Sige, sige. Kilala mo si Apo Kiao Si? Ha? Hindi ko siya kilala. Si Apo Kiao Si ay isang tao na may malawak na impluensya sa buong kabisera ng probinsya. Mas mabuti kung hindi mo siya kagalitan. Ginoong Ye, ito ang 2 milyong piso. Kinukuha ko na itong silver coin. Ang ating pakikipagtulungan ay maligaya. Ginoong Ye, Binibining Su, ingat kayo. Hoy, boss. Magkano ang bentahan ng painting na ito? Ang painting na ito ay hindi ganoon kamahal. Kung nagustuhan mo, Ginoong Ye, ibibigay ko na lang sa iyo ng libre. Ay, bakit naman ganyan? Bilihin ko ito sa halagang 100,000 piso. Bibilhin ko yan sa 100,000. Ginoong Ye, hindi ka siguro nagbibiro, ano? Nakita ko na itong painting na ito, halos 5,000 lang ang halaga niyan. Hala, seryoso ako. Isipin na lang, nagpapakilala lang tayo. Dahil nga napakabukas palad mo, batang kaibigan, sige, itong painting, ibebenta ko na sa iyo. Deal! Kumusta? Magkano kaya ang mabebenta rito?
Hindi ko masisiguro ang presyo, pero sigurado akong totoo ito. Kung ganoon, ibibigay ko na lang kay Raling. Sa akin? Oo, para bayaran na rin yung 5,000 mo. Hindi ko yan matatanggap. Kung talagang nahihiya ka, magtrabaho ka na lang sa kumpanya at tulungan ako. Sa inyo? Ha? Naku, isa lang akong mahirap na lalaki mula sa probinsiya, baka hindi sapat ang kakayahan ko. Huwag ka nang magpakumbaba, Kuya Chingfeng. Sa kakayahan mo, maipapakita mo ang iyong talento sa kahit anong kumpanya. Sige na nga, pumapayag na ako. Ang galing. Nagkapera na talaga ako. Wow! Bukod sa X-ray, vision at pinahusay na dynamic vision, wala na bang ibang kakayahan na hindi pa nade-develop? Bata, huwag kalimutang magsanay araw-araw. Hindi ba? Kailangan pang pilitin ang pagsasanay? Grabe, napakakagaling nito. Ang ganda! Hay naku, talagang maganda ang malaking kumpanya. Tada, ito na ang magiging opisina mo. Masaya ka ba? Wow! Masaya? Lubos na masaya. Ha 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 ha. Ito pala ang tito ko. Mayroon siyang dekada ng karanasan sa pagkilatis ng mga antik. Magandang araw po, Tito. Tito, siya nga pala yung sinasabi ko sa iyo na isang tingin lang. Nakilala na agad niya ang Zhoushan Ancient Pottery, si Ye Qingfeng. Ay, sobra naman po ang papuri ninyo. Sana po ay gabayan nyo ako. Ay, hindi ko matatawag na gabay. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang may-ari ng larawang ito? Ay, opo. Tito, pagkatapos nyong tingnan, ano po ang palagay ninyo? Halika, umupo tayo at pag-usapan. Isa nga itong sinaunang dibuho, ngunit hindi ito gawa ng isang sikat na pintor, kaya hindi ito nagkakahalaga ng malaki. Ha? Ngunit may isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang larawang ito ay may 3 patong. 3 patong? 3 patong. Oo, at bawat patong ay ginamitan ng pinakamahusay na Schwan paper. Nakapanghihinayang talaga. Teka, anong ginagawa mo? Malalaman mo maya-maya. Ibig sabihin ba nito? Pinta sa loob ng pinta? Ang orihinal na likha ni Tang Bohu. Talagang, gaya ng inakala ko. Ay, mayroon pang isang patong dito? Upang mapanatili ang orihinal na likha at hindi ito masira ng digmaan, kaya mayroong pinta sa loob ng pinta. Kung makita ito ng taong nakatakdang makakita, ibigay na sa kanila ang pinta na ito at sana pahalagahan nila. Sa pagkakataong ito, kung hindi ito nadiskubre ni Qingfeng, ang orihinal na likhang ito ni Tang Bohu para makita muli ang liwanag ng araw, hindi natin alam kung kailan pa mangyayari. Tama po ang sinabi ninyo, Tio. Lalo ko pong hinahangaan si Kuya Qingfeng. Kung ganoon, Ate Leling, kung gusto mo ito, itong pinta na ito, ibibigay ko sa iyo. Ay, sinabi ko na, hindi ko ito tatanggapin. Saka, ang pinta na ito ay napakahalaga, lalo na, hindi ko ito kukunin. Iho, sa tingin ko mas mabuti na sundin natin ang nais ng matatanda. Sige, kung mabenta itong painting, ang presyo, hahatiin nating 2. Ayaw ko, kapag nabenta, ilagay mo muna sa iyo ang pera, ay tatratong kong investment iyan. Hindi ko inaasahan na ang pamangkin ko ay lalong nagiging mahusay sa pag-invest. Haha. Ay teka, ang Jade Convention sa Yunhui Town ay inusog na bukas. Kailangan nating maghanda. Ha? Bakit biglaan itong inusog? Sabi nila, may isang mayamang tao na mayroong malaking stock ng paninda sa ibang bansa. Gusto niyang mapalitan ito agad ng pondo. Kaya napilitan ng organizer na baguhin ang petsa. Pero ito ang magandang pagkakataon para sa mga mahilig sa Jade na makakita ng murang item. Aray, Kuya Qingfeng, samahan mo ako. Wala akong alam sa Jade at Hiyas. Saktong-sakto, makakapag-aral ako. May panganib dito? Ha? Itong mga pako, tiyak na sinadya itong ilagay dito ng kung sino. Ano ang gagawin natin? Gusto mo? Bumalik na lang muna tayo? Huwag na lang tayong sumali sa convention. Nakarating na tayo dito, kung babalik tayo ngayon, tiyak na makakaligtaan natin ang maraming pagkakataon na makakita ng murang item. Ano na ang gagawin natin? Masyado itong delikado. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako, kaya huwag kang matakot. Tingnan ko lang kung sino ang naglakas loob na mag-abang dito sa daan.
So good? May pag-asa pa. Sino ka? Nakita ko kasing may nagtatangka sa buhay mo kaya iniligtas kita. Kiao Denke. Salamat kuya sa pagligtas mo sa akin. Apo Kiao 4. Kiao 4 nga pala. Sino-sino ba sila? Bakit kanila gustong saktan? Hindi ko pa nakukumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit ang mga has na kalabanin si Kiao Denke, tiyak na mawawalan sila ng libingan. Kung wala namang problema si Kuya Kiao, ako po ay magpapaalam na. Kuya Chingfeng, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ba't ikaw ang panganay na anak ng pamilya Su? Hindi ko inaasahan na makikita kita. Maging sa ilang na lugar na ito, talagang mapalad tayong nagkita. Dahil nagkita na tayo, hinihiling ko, Ginoong Kiao 4, na maging mahinahon ka at huwag mo kaming pahirapan pa. Kung nagkita na tayo, hinihiling ko na sana ay huwag ka nang maging mahigpit sa amin, Tata Kiao. Huwag mo na kaming pahirapan. Ha. Ako, si Kiao Denke, ay hinding-hindi ko ginagalaw ang mga taong may utang na loob sa akin. Kapatid, magkikita pa tayo. Magkikita pa tayo. Ang pakikipagkaibigan mo kay Kiao Denke ay maaaring malaking tulong sa iyo. Dahil ang taong iyon ay napakalakas sa kabisera ng probinsya, siya ay maituturing na makapangyarihang tao. Si Kiao Denke na ito, talaga bang napakagaling niya? Hindi lang siya magaling, ang kanyang karanasan ay talagang alamat. Balita ko noong bata pa siya, nagpapastol lang siya ng baka at gumawa siya ng sari-saring mahihirap na trabaho. Kalaunan, nakakuha siya ng kontrata para sa isang construction site at pagkatapos ng ilang dekadang pag-unlad, naging isang malaking real estate mogul siya at kinikilala. Sa buong kabisera ng probinsya, kapag binanggit ang pangalan ni Kiao Denke, lahat ay nagpapakita sa kanya ng kaunting respeto at paggalang. Kaya pala noong huling beses na nabanggit si Tata Kiao, agad nagbago ang ugali ni Liu Yong. Ngunit si Kiao Denke ay napakadelikadong tao rin. Sana maging maingat ka, Kuya Chingfeng. Huwag na huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin ko. Tara na. Ginoo, bigo ang operasyon. Isa kayong grupo ng mga inutil. Kayong lahat. Isang grupo ng mga walang silbi. Ano man ang gawin ninyo, huwag ninyo silang hayaang makaalis ng bayan ng Yunqui. Lalo na ang walang kwentang batang iyon na si Ye. Masusunod, magtiwala kayo, Ginoong Yu. Ye Chingfeng, naglakas loob kang sirain ang magandang plano ko. Ang luma at bagong utang, dapat natin itong sabay na singilin. Tingnan mo, ang mga taong ito na dumarating at umaalis. Ang dahilan kung bakit sila naparito, ang mga bagay na pinaka-nakakaakit sa kanila, ay ang matandang hilaw na bato. Ano ang matandang hilaw na bato? Ito ang materyales na direktang galing sa pinagmulan. Malaki ang posibilidad na makakuha ng jade. Kaya ang marami rito ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Hindi ito larong kayang laruin ng ordinaryong tao. Gusto mo lang ba bumili ng maliliit na bagay pa uwi? Ang layunin natin sa pagpunta rito ay makahanap ng murang bilihin. Dapat tayong gumastos ng may katalinuhan, tandaan iyan. Ano sa tingin mo ang batong ito? Ang kalidad nito ay karaniwan lang. Gumastos ka ng 100,000 at posibleng isang ordinaryong bato lang ang mabili mo. Kung gayon, magkano ang sabi mo na mabebenta ang Emerald Jade? Ang magaganda, siguro mga 10-10 milyon. Magkano ang batong ito? 499,000 piso, sir. Sige, bibilhin ko ito. Sige po, sir. Ay, sigurado ka bang bibilhin mo itong bato? Manalig ka sa akin. Ang batong ito, tiyak na may magandang lalabas dyan. Sige na nga, total hindi naman mahal. Kung gusto mong bilhin, bilhin mo na lang. Sige. Ikaw, si Ye, sino ang nagpapasok sa iyo? Ito ay lugar na pinupuntahan ng mga mayayaman. Ikaw na hamak na pulubi. Anong ginagawa mo rito? Bakit nandoon ka na lang palagi? May kinalaman ba sa iyo kung papasok ako o hindi? Ay, aba, ang tigas ng dila mo, ha? Haha, payo ko sa iyo, umalis ka na agad bago kita paalisin? Kung hindi, ipapagawa ko iyan sa mga tao ko. Sino ka sa tingin mo? Uuwi ako dahil lang sinabi mo? Ye Chingfeng, huwag kang magpakabastos. Ang Jadestone Convention na ito ay inorganisa ng Yushan Group. Ang Young Master Yu, pati siya, hindi mo susundin? Tama na, Exuer. Pagsasayang lang ng oras ang makipag-usap sa ganyang klase ng pulubi. Mga tao,
Palabasin ninyo siya. Teka muna. Ang Young Master Yu natin, sobrang mapang-api? Hindi ba nakakasira iyan sa imahe ng Yushan Group? Ikaw pala, ang eldest Miss Su. Para sa pagkakataong ito, personal na issue ko ito kay Ye Qingfeng. Kaya sana Miss Su, huwag ka nang manghimasok. Tao siya ng kumpanya namin, at kaibigan ko pa. Ang bagay na ito, ako na ang bahala. Aayusin ko ito. Ayan, ikaw. Oh, alam ko na. Ang batang ito pala ay nakasandal sa pamilya Su. Sumasandal sa babae, isa lang siyang palaging nakikisalo. Pakitandaan ang inyong mga sinasabi. Aray, galit na si Binibining Su. Sige, ngayon, dahil lamang sa pakiusap ni Binibining Su, palalampasin kita. Umalis na tayo. Kuya Qingfeng, ayos ka lang ba? Ayos lang, ayaw ko lang. Makita ang dalawang iyan na walang hiya. Binatang Yu, ganoon mo na lang palalampasin ang walang hiyang batang iyon, hindi ba't napakagaan talaga ng parusa sa kanya? Anong gagawin? Hindi naman pwedeng hayagang kalabanin ng pamilya Su. Akala ko pa naman napakalakas ni Binatang Yu, iyon pala'y natatakot din sa babaeng Su na iyon. Ikaw, anong sinasabi mo? Sa teritoryo ng bayan ng Yongkui, wala pang naglalakas loob na kumuwestiyon sa akin. Si Yu Wuke, dito. Huwag kang masyadong mag-alala, Shuer. Nagutos na ako na palihim siyang bantayan. Kapag tamang panahon na, natural lang na ako ang gagawa ng hakbang. Alam ko na ikaw ang pinakamalakas, Binatang Yu. Magpadala pa ng dagdag na mga tauhan, bantayan niyong mabuti ang taong iyon. Ang pirasong jade na ito ay ang pinakamahalaga namin sa event, nagkakahalaga ng 100 at 40 milyong piso. Pwedeng bilhin ng kumpanya ang pirasong jade na ito. Sigurado ka ba? Sabi ng lahat, may problema itong piraso. Bakit mo pa ipapabili? Manampalataya ka ulit sa akin. Bibilhin ko ang jade na ito. Opo, madam. Sino itong gunggong na bibili nito? Binibining Su, hindi biro ang presyo ng batong ito. Binili mo ito dahil lang sa sinabi ng dukhang ito. Kapag walang lumabas na kahit ano, huwag kang magsisi ha. Hoy, bakit ba lagi kang nakabuntot sa amin? May pakialam ka ba kung bibilhin namin o hindi? Sige, kung sa tingin mo ay may laman itong bato, maglakas loob ka bang hiwain ito ngayon din? Maglalabas tayo ng tig 30 milyong piso bilang taya. Aba, 30 milyong piso? Hindi ba parang napakaliit niyan? 500 milyong piso? Ano sa tingin mo? 500 milyon kung 500 milyon. Ako si Yu Wuke. Matatakot ba ako sa isang dukha na tulad mo? Wow! Iyan ay Ice Jadeite, Zhengyang Green. Kuya Qingfeng, ito ay Ice Jade Ite, Zhengyang Green. Malaki ang kikitain natin dito. Hoy, Batang Quiapo! Tuparin mo na ang pustahan. Ye Qingfeng, mangangahas kang humingi ng 50 milyong piso kay Batang Quiapo, baliw ka na ba? Ang hindi ka pa niya pinalabas ng venue kanina, malaking pabor na iyon sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Gustong umiwas sa obligasyon ni Batang Quiapo? Saksi ang lahat dito, ah? Oo nga. Dapat tuparin ang pustahan. Kung hindi mo kaya, huwag kang sumali. Hindi ba ito kahiya-hiya para sa Yushan Group? Tama na. Sino ang nagsabing si Yu Wuke ay aayaw sa pustahan? Batang Quiapo. Manahimik. Wala kang karapatang magsalita rito. Pumasok kayo. Young Master. Ayusin mo. Ilipat ang 50 milyong piso sa lalaking may apelidong Ye. Masusunod po, Young Master. Hoy Ye. Ngayon, ikaw ay sadyang suwerte ka. Magkita tayo. Anong problema sa anak ng pamilya Su? Ang ganda-gandang kayamanan, kung mapupunta lang sa kanila, ay masasayang lang. Huwag mong kalimutan, talo ako ng 50 milyong piso kay Ye Qingfeng. Ang lalaking iyon, 50 milyong piso. Kung may sisisihin, siya lang ang sisisihin dahil nakipagsama siya kay Ye Qingfeng. Ito po, Ano? Natatakot kayo? hindi kami natatakot. Para sa binata, handa kaming magsakripisyo ng buhay.
Basta maganda ang gawa ninyo, hindi ko kayo pababayaan. Naiintindihan po, sa pagkakataong ito, sigurado pong hindi namin sila tatakasan sa hasyenda na ito. Mabuti. Tandaan ninyo, sa pagkakataong ito, kailangan gawin itong malinis. Masusunod po. Kuya Ching Feng, tama nga ang hinala ko tungkol sa iyo. Ikaw talaga ang aking Diyos. Ay, hindi naman siguro ganoon, nakalaking usapan iyan. Pero curious talaga ako. Paano mo nakita? Na may jade sa loob ng batong iyon? Ah, siguro? Intuition lang. Hoy, ibigay mo ang jade para hayaan namin kayong makatakas. Mga kapatid, sabay-sabay tayong sumugod. Alam mo ang Cloud Dispelling Palm? Kuya Ching Feng, marunong ka rin palang makipaglaban? Umamin na kayo. Sino ba talaga ang nagpadala sa inyo dito? Si Yu Wuke ang nagpadala sa amin. Ngayon namin nakilala ang isang tunay na master, kailangan naming tanggapin ang aming pagkatalo. Kung gayon, sino ba talaga kayo? Kami ang ikasampung henerasyong tagapagmana ng Cloud Dispelling Palm. Kung ibibigay ninyo sa akin ang sikretong manual ng Cloud Dispelling Palm, maaari kong pag-isipang palayain kayo. Ayaw ninyo? Kung gayon, wala akong ibang pagpipilian, kundi tapusin na ang buhay ninyo. Munting bayani, huwag kang maging malupit. Pinapayuhan ko kayo, umalis na kayo agad. Kapag nakita ko pa kayo ulit, gagamitin ko itong Cloud Dispelling Palm sa inyo. Opo. Hala, ganon ba kalakas itong Cloud Dispelling Palm? Sa isang salita mo pa lang, tumakbo na sila sa takot. Gusto mo pa ba makita? Pwede ko ipakita sa iyo ngayon mismo. Kuya Ching Feng, kailan ka pa naging ganito kahusay? Gusto mo bang matuto? Oo, gusto ko. Sige. Pagbalik natin, tuturuan kita. Hindi tayo ligtas dito. Bilisan na nating umalis. Young Master, may nangyari na hindi maganda. Ano ba iyon? Bakit ka nagmamadali? Young Master, muli na namang hindi nagtagumpay ang operasyon natin. Ano? Hindi ba puro eksperto ang pinadala ko? Pero si Ye Ching Feng ay isang nakatagong eksperto, sa isang galaw lang ay napasuko na kami. Mayroon pa. Ano pa? Sabihin mo na. Mayroon pa, sa ilalim ng pagtatanong ni Ye Ching Feng, idinawit ka na rin nila. Talaga, mga walang silbi. Isang grupo talaga ng mga wala talagang silbi. Young Master Yu, ano na ang gagawin natin? Baka si Ye Ching Feng. Bakit ka natatakot? Si Ye Ching Feng, hindi pa siya maglalakas loob na gawin sa akin iyan ngayon. Kailangan pa ba nating magpadala ng mas maraming tao? Huli na. Marahil, umalis na siya sa Yunkui Town. Ye Ching Feng, mukhang minamaliit kita noon. Ngayon, nagtagumpay ka ng galitin ako. Aba, ito ay isang Ice Jade, Emperor Green pa, at ang laki pa. Malaki ang kikitain ng kumpanya natin ngayon. Tito, malaking utang na loob natin ito kay Kuya Ye Ching Feng. Siya ang nagpumilit na bilhin ito. Aba, trabaho ko lang naman ito. Kaya dapat, magpasalamat ako sa tiwala mo. Ha, binata. Hindi nagkamali ang leling ko sa iyo. Para kang may mata na nakakakita ng ginto. Ngayon, nagbigay kayo ng malaking serbisyo sa kumpanya. Tiyak na isusulong at tatasasan namin ang sweldo ninyo. Huwag na po ang promotion at dagdag sweldo. Tungkulin po namin ito. Tama. Kontento na ako sa trabaho ko ngayon. Masaya na ako. Tito, nabuksan na ba yung bato na pinili ni Kuya Ching Feng? May maganda bang lumabas? Iyan na nga ang sasabihin ko. Ang bato na iyon ay naglabas ng bright green glass jade. Iyan ay bihira at dekalidad na material. Talaga? Magkano ang halaga? Sa tingin ko, 50 milyong piso ang sigurado. Kayang makabili ng 1 o 2 mansyon sa Beijing, Shanghai at Guangzhou. Kuya Ching Feng, napakagaling mo. Mag-usap muna kayo. Aalis muna ako at may aasikasuhin. Sige po, Tito. Sige na, magkwento ka. Kumita ka agad ng ganoon kalaking pera? Ano ang balak mong gawin dito? Ang perang kinita ko at pera mo rin. May investment ka sa akin? Dito. Kung ganoon, bigyan kita ng 20 milyong piso. Aba, hindi ko kailangan ng pera mo. Sa negosyo, kailangang sundin ang patakaran. Ang pera mo, dapat ibigay sa iyo. Boss, batay sa investigasyon ko, iyang bata na yan na si Ye Ching Feng? Hindi talaga kilala si Xie. Para kang walang ginagawa, no? Naglakas loob kang imbestigahan siya. Sa tuwing dadaan ang araw, boss, ikaw ay nagpapakita ng labis na pagmamalaki. Pero, sa isang bagitong iyon napakamagalang mo. Gusto ko lang ipagtanggol ang dangal mo.
Hindi kita sinisisi ngayon, pero bawal ka nang gagawa ng sarili mong desisyon ulit. Opo. Mayroon pa bang iba? Boss, nabalitaan ko na nasugatan si Kiao Xie nitong mga nakaraang araw. Bibisitahin ba natin siya para makipaglapit sa kanya? Kaya, itutuloy mo pa ba ang pag-i-invest? Siyempre naman, nag-i-invest ako sa iyo. Sobrang may magandang kinabukasan ito, kaya hindi ko kayang bawiin ang aking puhunan. Hindi ka ba natatakot na baka mawalan ka ng lahat? Talagang hindi ako natatakot. Lubos akong nagtiwala sa iyo. Bukod pa rito, kahit na mawalan pa ako ng lahat, at hindi pa rin ako matatakot. Kung ganoon, dahil nagtitiwala ka sa akin ng ganyan, hindi talaga kita bibiguin. Hoy! Ginoong Ye, nabalitaan ko pong nasugatan si Kiao Xie nitong mga nakaraang araw. Pupunta po ba tayo para bisitahin siya? Saktong-sakto, may kailangan akong puntahan kay Kiao Xie. Sige po. Talaga bang pupunta ka? Sigurado akong may masamang balak si Liu Yong sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala, wala siyang magagawa sa akin. Anong ginagawa ninyo? Kung walang utos, si Boss Kiao, walang papayagang pumasok. Bulag ka ba? Ito ang matalik na kapatid ni Boss Kiao, si Mr. Ye. Kaya mo ba siyang kalabanin? Umalis ka! Wala akong alam na may matalik na kapatid ang boss namin na apelidong Ye, Liu Yong. Naghahanap ka lang ng kung sino para kuning-kuning kapatid ng boss namin at puwersahan pang papasok? Gusto mo na bang mamatay? Anong ingay yan? Boss. Boss Kiao. Anong nangyayari? Pilit na pinapapasok ni Liu Yong itong may apelidong Ye. Pinapaalis ko lang po sila. Boss Kiao, sinabi lang niya na kapatid mo siya kaya ako. Ye King Feng. Hoy bata, bakit ka nandito? Siyempre, binibisita kita. Pero, harang na harang ako at ayaw pa akong papasukin. Ito si Mr. Ye, ang nagligtas ng buhay ko. Hindi mo ba siya hihinga ng tawad at magsosorry? Patawad po, Mr. Ye. Hay, hayaan mo na. Walang kasalanan ang walang alam. Tandaan mo ang mukha niya. Mula ngayon, ang kahit anong bagay na tungkol sa kanya ay bagay na tungkol sa akin, si Kiao Dengke. Tandaan mo ang mukhang ito. Ang problema niya ay problema ko, si Kiao Dengke. Opo. Liu Yong, sino ang nagpapanggap na kapatid ko? Hindi. Nagpadalos-dalos lang ako. Hemp, wala na namang problema. Maaari na kayong umalis. Sige. Mr. Ye, Kiao Xie, paalam muna sa inyo. Young brother Ye, sige. Nitong mga nakarang araw, iniisip ko lang talaga, sino ba ang gustong saktan muli? Ang kapatid ko? May natuklasan ka bang anumang bakas dyan? Big Brother Kiao, may nakaaway ka ba noon? Marami akong inaway. Si Kiao Si. Pero ang magtangka at mag-set up ng bitag sa harap ng marami, hindi ko maisip sino ang naglakas loob na gawin iyon. Kapatid, noong una kitang makita, alam ko na agad na isa kang naglilinang ng kapangyarihan. Pero hindi ko lang alam kung anong klaseng sining ang nililinang mo, kapatid na Ye. Sa totoo lang, naglalaro-laro lang ako. Wala iyang kuwenta. Kaya, hayaan mo akong maging tapat. Ang nililinang mo, kapatid na Ye, ay ang orihinal na sining ng Tiangang Xuanmen. Hindi kayang abutin ng karaniwang tao ang antas mo. Tiangang Xuanmen. Ang Tiangang Xuanmen ay isang makapangyarihang sining na matagal nang nawala. Pero, ang makita ito sa iyo ngayon ay talagang bihira. Tiangang Xuanmen? Ano bang bagay iyon? Kapatid na Ye, talaga bang hindi mo alam? Aba, sa totoo lang, amit ko lang ito ng hindi sinasadya. Tungkol naman sa tunay na enerhiya sa katawan ko, naglinang lang ako ng basta-basta. Kung tatanungin mo kung anong sekta o paaralan, hindi ko talaga alam. Kaya't nakapagtataka, ang kapangyarihan ng Tiangang Xuanmen, imposibleng mapalakas ng ordinaryong tao. Kung wala kang kakayahan ng isang piniling anak at pilit mong linangin ang sining na ito, tiyak na mapupunta ka sa kasamaan. Boss, dumating si Tigray at ang kanyang mga kasama. Naghahanap ng kamatayan. Ang lakas ng loob mo. Talaga bang nagtangka kang dumating? Kiao Laosi, ano ang kailangan mo sa akin? Sabihin mo na ng diretso. Tatanungin kita. Sino talaga ang nag-ambush sa akin sa lambak noong araw na iyon? Kaya pala, hindi na matatapos itong issue ngayon, tama ba? Ha.
Mula nang i-ambush nyo ko noon, hindi na talaga matatapos ang bagay na ito. Maliban kung mawawala kayong lahat, kung hindi, wala akong palalampasin ni isa. Sige, tapusin na natin ito ngayon. Kuya Kiao, hayaan mo na akong kumilos. Ikaw, kapatid na Ye, mag-ingat ka. Wala kang dapat ipag-alala. Kayong mga tao, pwede na kayong sumabay lahat. Sino ka naman? Ang yabang mo ah. Ye Ching-feng. Isang walang kuwentang tao. Sugod. Opo. Pound Cloud. Huli na para malaman mo ngayon. Ihahatid na kita sa iyong huling hantungan ngayon. Kapatid na Ye, tigil. Sabihin mo, sino ang utak sa likod nito? Papatayin na kita ngayon. Sasabihin ko. Si Yu Wuke ng Yushan Group ang nag-utos. Siya nga. Kalad ka rin siya palabas. Ginoong Kiao, maawa ka. Kapatid na Ye, hindi ko akalaing napakalakas ng iyong palmang umaga. Haha, ako, si Kiao, ay humahanga. Kuya Kiao, nagsasanay lang ako ng kaunting kasanayan pa. Kung makakaharap ko ang isang tunay na dalubhasa, siguro ay wala akong binatbat. Napaka mapagpakumbaba naman talaga ni kapatid na Kiao. Nakakita na rin ako ng ilang dalubhasa at kung ihahambing sa kanila ang galing ni kapatid na Kiao, pantay lang kayo. Kung ganoon, kilala pala ni Kuya Kiao ang iba pang dalubhasa. Meron akong kilala. Kung interesado si kapatid na Kiao, maaari kong ayusin na magkita kayo. Nagpapasalamat ako ng marami sa iyo, Kuya Kiao. Ngunit, ayokong gamitin mo ang ganitong paraan upang sumikat. Kuya Kiao, kung may sasabihin kayo, sabihin nyo na po. Sa mundong ito, maraming tao ang patuloy na nakatingin sa iyo sa isang paraan. Siguro dati, hindi mo napapansin ang panganib ng tinging iyan, pero ngayon, nililinaw ko na ito. Baka magbigay ito sa iyo ng ilang ideya. Naalala mo pa ba, ang araw na iyon sa Lambak, ang eksena kung saan tayo inabangan? Kuya Kiao, may napansin ba kayong problema? Ngayon, sigurado na ako. Lahat ng ginawa ni Yu Wuke ay laban sa iyo, kapatid na Ye. Ngunit, dahil nakatagpo sila ng isang eksperto na katulad mo sa kanilang kakayahan, hindi ka nila matatalo. Nang marinig ko iyan kay Kuya Kiao, agad-agad akong nakaintindi. Hindi ko inakala na si Yu Wuke ay ganoon kasama. Kung ganoon, kapatid na Ye, tingnan mo, lahat ng problema rito ay naayos na. Tara na, sasama ka sa kuya mo para mag-aliw. Uy, hindi ba't si Ginoong Ye ito? Nagkita ulit tayo. Hay, tumingin lang kayo. Sabihin nyo lang sa akin kung alin ang gusto ninyo. Ay. Kapatid na Ye, Aray, di ko inaasahan. Mahilig ka rin pala sa mga tansong bagay. hindi lang ako mahilig, pero sa ganitong klase ng bagay, sobrang baliw ako. Kapag nakita ko na, hindi na ako makaalis. Boss, magkano mo ito ibebenta? Ginoong Ye, talagang kakaiba ka. Hindi mo pa tinitingnan ng maigi. Tinatanong mo na agad ang presyo. Ako? Hindi ko kailangan tingnan ng maigi. Sabihin mo na lang kung magkano mo ibebenta. Aray, matagal na tayong magkaibigan. Ikaw na ang bahala kung magkano mo ibibigay. Kung ganoon, 10 milyong. 10 milyon? Kapatid na Ye, hindi ka nagbibiro, di ba? Bigla kang nagbigay ng ganito kataas na presyo. Hoy, nakakasigurado ako na ang bagay na ito karapat-dapat sa presyong iyon. Ginoong Ye, baka pag-isipan mo muna ulit. Bilang matandang kaibigan, hindi ko hahayaang malugi ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako malulugi. Ipak mo na ngayon, ililipat ko na ang pera. Ay, sige. Hindi ko talaga maintindihan ang pagbili mo ng isang bagay. Bakit parang ang dali lang? Ilang salita lang, nabili mo na agad. Ang bagay na binili ko ay isang napakagandang bagay. Siguradong may mina ka sa inyo, kundi nagpapatawa ka lang. Ang Huawending ay gawa pa noong Shang Dynasty. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, isa itong napakagandang kayamanan. Hello, Ma. Ching Feng, may inayos akong date para sa iyo bukas. Ipinakiusap ni Tita Wang. Ma, ilang beses ko bang sinabi sa iyo?
Gusto kong tumutok muna sa aking karera, ayoko pang magpakasal, kaya huwag mo na akong abalahin. Anong ibig mong sabihin na tumutok sa karera? Hindi mo ba narinig na magsimula ka muna sa pag-aasawa bago ka magtagumpay sa negosyo? Sabi ko ayokong pumunta. Ikaw na lang ang pumunta kung gusto mo. Mabuti, hindi mo na pala pinapakinggan ang iyong ina. Sige na, sige na. Huwag ka nang umiyak. Pupunta na ako, okay? Ganyan ang aking mabuting anak. Maganda ang dalaga. Hello. Kapatid na Ye, may isang ekspertong practitioner na darating sa Provincial City bukas. Mag-aayos ako ng isang pagtitipon. Magpalitan kayo ng kaalaman. Walang problema. Kuya Kiao, anong oras bukas? Paano kung alas 7 ng gabi bukas? Sige, siguradong dadalo ako. May bahay ka ba? Sa ngayon, wala pa. Ang bahay ay inuupahan. Kung gayon, may kotse ka ba? Wala rin. Ang inuupahan kong bahay ay malapit sa kumpanya, kaya hindi ko na kailangang bumili ng kotse. Kung gayon, kumusta ang iyong kita? Ito ay hindi gaanong matatag, minsan mataas, minsan mababa. Wala kang bahay? Wala kang kotse? At wala kang ipon? Bakit ka pa nakikipag-date? Nagsasayang ka lang ng oras ko. Ibig bang sabihin, kung may bahay at kotse ka lang, doon ka lang karapat-dapat makipag-date? Walang kotse, walang bahay. Sinong babae ang gugustuhin magpakasal sa iyo? Ang bahay at kotse, magkakaroon din yan sa hinaharap. Maaari tayong magsikap ng magkasama. Sinasabi mo bang maghahanda ka ng malaking halaga ng dote? Sinasabi ko sa iyo, hindi ko hahayaang gumastos ang aking mga magulang ng kahit isang sentimo para sa kasal. Pwe! Sino ang magpapakasal sa isang pulubi? Sino ang nangangahas na saktan si Kuya Ching Feng ko? Sino ang ganito kakapal ang mukha? Binibining Su. Maari ko bang itanong, magkano ang suweldo mo kada buwan? Nangangahas kang saktan si Kuya Ching Feng ko bago ka maghanap ng lalaki, tingnan mo muna ang sarili mong kalagayan. Kuya Ching Feng, tara na, umalis na tayo. Ngayong araw, malaking tulong ang ginawa mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko talaga alam kung paano ko maaayos iyon. Wala iyon, Kuya Ching Feng. Ang mga babaeng tulad niya ay dapat talagang turuan ng leksyon. Teka lang. Pakitingnan mo nga ito. Saan mo nakuha ito? Binili ko kahapon sa antique market. Ito ay isang Shanghua Wending. Ang ganitong klase ng bronze vessel ay bihira nang makita sa merkado ngayon. Magkano naman kaya ang halaga nito? Sa pinakamababa, 600 milyong piso. 600 milyong piso? Kung ibebenta ko ito, di ba't yayaman na ako ng husto? Pero, mas mabuti sigurong huwag mo na itong ibenta. Ang isang napakahalagang bagay, kung ibebenta mo lang, napakasamang desisyon. Bakit hindi mo na lang iparenta sa aming kumpanya para sa exhibition? Iparenta sa inyong kumpanya? Oo. 8 milyong piso taon-taon na upa, 5 taong kontrata. Dahil gusto mo naman pala. Sige, gawin na natin ang sinabi mo. Su Lexing. Liu Zihao, bakit ka sumugod dito? Opisina namin ito. Liu Zihao, bakit ka bigla-bigla na lang pumasok dito? Ito ang kumpanya namin. Yang kumpanya mo, kayang-kaya kong bilhin sa isang salita lang. May ganyan ka bang kakayahan? Bibigyan kita ng huling taning. Kung hindi ka pa rin papayag, subukan mo lang. May kasintahan na ako, kaya tigilan mo na ang pag-asa mo. May kasintahan na? Sino? Ako. Sino ka para agawin ng babae ko? May lakas ka ba? Pinapayuhan kita? Huwag mo nang guluhin ang babae ko? Kung hindi, talagang pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka. Ang yabang mo. Sino ka ba mo? Sasabihin ko sa iyo, ako ay isang empleyado lamang dito sa kumpanya. Isang hamak na empleyado? May gana kang magsalita ng ganyan sa akin? Sugod! Kuya, ako si Liu Zihao. Ang panganay na binata ng pamilya Liu. Ako ang panganay na binata ng pamilya Liu. Ako si Liu. At... Kuya, nagkamali po talaga ako. Hindi ko na po uulitin na harasin. Si Binibining Su Lexing. Umalis ka na. Huwag na kitang makita pa. Maraming salamat sa iyo ngayon. Kung hindi, tapos na ako. Kanina, tinulungan mo ako. Ngayon, tinulungan naman kita. Pero ang kinalaban mo ay si Young Master Liu, napakalakas ng connection niya. Wala akong pakialam kung Young Master Liu o Young Master Wu. Basta binubuli ka, hindi ito pwede. Kuya Ching Feng, mahalaga ba talaga ako sa iyo? Ha? Bakit mo naman nasabi iyan? Ay nako, mahalaga talaga ako sa iyo. Ayaw mo lang aminin. Siguro. Sa totoo lang, mahalaga ka rin sa akin.
Kapatid na Ye, nasaan ka na? Kuya Kiao, humihingi po ako ng paumanhin. May kaunting abala po kasi kanina, kaya napaghintay ko kayo. Kapatid na Ye, ngayong nandito ka na, hindi mo na kailangang maging masyadong formal, maupo ka na. Ginoong Lin, siya ang tinutukoy kong henyong binata, isa rin siya sa mga matatalik kong kaibigan. Ang pangalan niya ay Ye Chingfeng. Ang taong iyan ang tinatawag mong mahusay na binata. Nakakatuwa namang talaga. Ako po ang nahuli ngayon, kaya yumuyuko ako at humihingi ng tawad sa inyong lahat ngayon. Sana po ay huwag ninyo akong sisihin. Ibig mong sabihin, dahil lamang sa nahuli ka, ayos na ang lahat sa isang pagyuko lang? Huwag mo nang pahirapan pa ang kapatid kong si Ye. Siya rin ay isang mahusay na nag-iensayo. Baka gusto ninyong magpalitan ng kasanayan at magbahagi ng kaalaman. Anong panahon na ba tayo ngayon? Talagang sinuman, kahit sino, ay pwede nang tawaging master. Hoy, tama na iyan. Kung ganoon, anong husay mayroon ang munting diwatang ito? At ganyan siya kung humamak, hindi man lang nagpakita ng kaunting respeto. Anong karapatan mo? Para bigyan kita ng respeto? Ang totoo ay sasabihin ko sa'yo, wala kang halaga sa paningin ko. Ako ay inanyayahan dito ng aking kaibigan ngayon. Sana naman ay bigyan mo ng paggalang ang aking kaibigan. Huwag ka namang maging masyadong mapilit. Bakit ko naman bibigyan ng paggalang ang kaibigan mo? Kuya Kiao, hindi ako tinatanggap dito ngayon. Mabuti pang umalis na ako. Kapatid na Ye, kung aalis ka ng ganyan ngayon, ang kabilang panig ay mas lalo ka lang mamaliitin. Kung may taong gustong umalis, huwag na siyang pigilan pa. Para hindi na siya manatili pa rito at maging nakakasuya. Ayoko sanang makipagtalo sa mga babae, pero huwag kang maging mapangapi. Isa ka lang namang walang kwenta, hindi ba? Sige, ipakita mo na ang lakas mo. Maraming salamat sa pagtitimpi. Maaari ko bang malaman kung saan kayo nagmula dahil ganoon kadalisay ang iyong palad na pamamaraan? Wala kang karapatang malaman kung sino ako. Ang aking alagad ay naging bastos at nagpakita ng kawalang galang sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Sana ay patawarin mo ang buhay ng aking alagad. Dahil siya ay isang ordinaryong babae lamang, hindi ko na siya papansinin. Hangal na disipulo, humingi ka ng tawad sa batang Ginoo. Salamat sa hindi pagpatay. Tama na, tama na. Ngayong nandito kayong lahat ngayon, ibig sabihin ay binibigyan nyo lang ako, si Ginoong Kiao, ng respeto. Halika, umupo ka. Napakatama ng sinabi ni Kuya Kiao. Dahil nanggaling ka sa Immortal Sect, tiyak na marami kayong paraan ng paglilinang. Ngunit hindi ko alam kung matutulungan mo ba talaga ako. Buksan ang aking mga meridian? Kung mabubuksan ko ang iyong mga meridian, mayroon akong isang kondisyon. Magkano ang gusto mo, Ginoo? Nagustuhan ko iyan sa iyo, Ginoong Lin, ang diretsong paraan ng pakikipag-usap. Ang presyo, ipapaubaya ko na kay Kuya Kiao na magtakda. Alam kong noong huling beses si kapatid na Ye ay nagbukas ng mga meridian para sa iba, 20,000 piso ang sinisingil niya. Ngayon ay magkakaibigan na tayong lahat. 10,000 piso. Ano sa tingin mo ang presyong ito? Magkano man, tatanggapin ko. Mabuti, talagang napakabilis. Ngunit, Ginoong Lin, marami kang problema. Kung gusto mong tuluyan ng mabuksan ang iyong mga meridian, kailangan mong sabihin sa akin kung ano mismo ang pagsuntok ng iyong sekta. Guro, ang pagsuntok ng ating sekta, hindi natin maaaring sabihin sa isang tagalabas. Guro, ang martial arts ng ating sekta ay hindi dapat sabihin sa isang tagalabas. Kung sasabihin sa kaibigan natin mula sa Sianmen, ayos lang. Ang ating martial arts ay... Nasabi ko na sa iyo ang pamamaraan ng pakikipaglaban ng aming sekta, lahat na iyon, at umaasa akong hindi ka magdadamot ng kaalaman. Naalala ko na ang pamamaraan ng pakikipaglaban ninyo lahat, kaya maaari ko itong ipakita sa inyo dito. Ang martial arts ng aming sekta ay napakasalimuot. Naalala mo ba agad talaga? Paano mo nagawa iyon? Ito ay dahil sa iyong likas na baradong meridians, kaya hindi ka makahuma. Kung ganoon, sana ay matulungan mo ako. Lin Xiong, ang iyong meridians ay naayos ko na ngayon.
Pagkatapos nito, makakamit mo na ang tunay na paglinang. Maraming salamat sa iyo, Yesyong. Ako, si Lin, ay magsisilbing alipin mo. Gagawin ko ang lahat. Kailangan mo lang bantayan ang iyong apprentice. Ang aking pagiging walang alam po ay nakapagdulot ng pagkakamali. Sana'y patawarin po ninyo ako. Mabuti na lang at handa kang magbago. Mayroon pa po akong isang munting pakiusap. Hindi ko po alam kung sasabihin ko ba. Sabihin mo lang, huwag kang mag-alala. Gusto ko ring palakasin ang aking pagsasanay. Pwede niyo po bang buksan din ang aking meridians? Huwag kang magmadali riyan. Kailangan mo munang makamit ang antas ng Huajing. Ha 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 ha. Ngayong nakilala ko si Kuya Ye, talagang sulit ang aking pagpunta rito. Ha 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 ha. Napakasaya kong makita na kayong dalawa ay nagkasundo. Ako, si Kiao, ay labis ding natutuwa. Ha 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 ha. Mabuting mga kapatid, malalim na ang gabi. Kaya paalam muna sa inyo, ako si Lin. Kuya Lin, paalam. Ate Rakuling, bakit ka uminom ng ganoon kadami? At kanino? Ako lang mag-isa. Lasing ka na. Ihahatid na kita pa uwi. Tara na. Huwag. Gusto kong kausapin ka. Mag-usap na lang tayo kapag nahimasmasan ka na bukas. Ayoko. Ayoko pang umuwi. Kuya Chingfeng. Simula nang makilala kita, napagtanto ko na ako. Ang pinakamaswerteng babae sa mundong ito. Sa totoo lang, suwerte ka talaga dahil isa kang mabait na babae. Hindi ko talaga kayang isipin kung paano na lang kung iwan mo ako isang araw. Anong gagawin ko? Huwag kang matakot, anuman ang mangyari. Hindi kita iiwan. Tutuparin mo ba talaga ang sinabi mo? Siyempre naman. Kailan ka ba sinungalingan ni Ye Chingfeng? Ang ganda. Gising ka na. Kagabi, sobrang dami mong nainom at nakatulog ka sa bahay ko. Wala akong ginawang masama sa iyo, ha? Tingnan mo nga ang itsura mo. Bakit ka natataranta? Hindi ba ako natatakot na magkamali ka ng akala? Walang hiya kang bata ka. Saan ka nagpunta kagabi? Bakit magdamag kang hindi umuwi? Kumain ako ng hapunan sa bahay ng kaibigan ko kagabi at ginabi na ako. Araw-araw kang hindi nagpapakabuti. Natuto ka na ng hindi pag-uwi sa sarili mong bahay sa gabi. Tay, gaano na ako katanda? Pwede mo ba akong bigyan ng privacy? Sinabi ko na sa iyo kahapon, meron tayong isang napakahalagang aktibidad ngayon. Maraming mga sikat na tao at mga eksperto mula sa lungsod lalawigan ang darating. Mag-ayos ka na at pumunta ka rito agad. Sige na. Alam ko na. Aray, anong nangyayari? Mayroon kasing aktibidad ngayon, pinipilit ako ni tatay na sumali. Ang totoo niyan, gusto niya lang akong hanapan ng kasintahan para makamit niya ang kanyang mga layunin sa negosyo. Mabuti naman niyan. Sumali ka na. Gusto mo ba talaga akong pumunta? Ang event na ito, samahan mo ako. Magpanggap kang boyfriend ko. Ha? Hindi ko talaga gusto ang lalaking iyon, kaya pinasama kita para tuluyan nang mawala sa isip ni tatay ang paghahanap sa akin ng boyfriend. Ang magpanggap akong boyfriend mo ay pwede. Pero natatakot ako na baka mapahiya lang kita. Bagaman puro tanyag na tao sa lungsod ang darating bukas, sa tingin ko, ang mundong iyon ay ganoon pa rin. Pakiramdam ko, mas marangal ka pa sa kanila. Hindi ko inaalala kung mapapahiya ka o hindi. Basta samahan mo lang ako. Pwede mo bang sabihin kung anong klaseng event ba talaga iyan? Sabihin mo sa akin. Proyekto iyan ng pagpapaunlad ng Jade. Noong huling beses sa opisina, na tinuruan ko ng leksyon si Liu Zihao, naalala mo ba? Ako si Liu Zihao, ang panganay na anak ng pamilya Liu. Pupunta rin ba siya? Oo. At sa pagkakataong ito, ang pamilya Liu, ang pangunahing katunggali. Gusto ni tatay na makipagsosyo sa pamilya Liu, kaya sinusuportahan niya ang relasyon namin ni Liu Zihao. Ganun pala. Kung gagawa na naman siya ng masama sa iyo, sisirain ko siya mismo sa lugar na iyon. Sino sabi mo siya? Siya ang kasintahan ko, si Ye Chingfeng. Ulitin mo. Sino siya? Siya ang kasintahan ko. Ikaw. Tito, huwag niyo na po siyang saktan. Malapit na po magsimula ang party. Walang hiya ka. Sagutin mo ako ng totoo. Kagabi, kayo ba, kasama ng aking anak, ay nagsama
Sa iisang bahay? Opo, magkasama kami kagabi pero walang nangyaring masama. Ano pa bang gusto mong mangyari ha? Opo, at sasabihin ko na rin sa inyo ngayon, ano man ang mangyari, kaming dalawa ay hinding-hindi na maghihiwalay. Ikaw, gusto mo ba akong patayin sa galit? Ang dangal ng Su family ay sinira mo na. Pagsisimula yan ng cerebral hemorrhage. Tito, sandali. Bakit? May sasabihin ka pa ba? Tito, tingin ko dapat magpa-ospital na kayo para magpatingin dahil may mali sa kalusugan ninyo. Kung hindi kayo kaagad magpapatingin. Huwag kang gumawa ng kwento diyan. Ayos na ayos ang katawan ko. Dahil ba hindi ako pumapayag na magsama kayo? Kaya mo ako isinusumpa? Huwag kang magsasalita ng kalokohan dito. Maayos ang katawan ko. Tungkol sa kalusugan ng katawan, hindi ako magkakamali. Pagkatapos ng kaganapan, kayong dalawa ang haharapin ko. Heis. Kuya Ching Feng, totoo ba ang sinabi mo kanina? Siyempre totoo. Inobserbahan ko ang katawan ng tito kanina at nakita kong may palatandaan ng stroke. Kung hindi ito gagamutin kaagad, baka mangyari ang masama. Maari mo bang iligtas ang aking ama? Sa ngayon, kailangan nating maghintay na umatake ang sakit niya at pagkatapos ay mag-isip ng paraan. Bakit ba kailangan nating hintayin na umatake ang sakit niya? Hindi ba huli na yon? Sa ngayon, hindi ako pinaniniwalaan ng tito at kung pilitin ko siyang gamutin, baka lalo lang siyang ma-stress kaya masama iyon. Sigurado ka ba? Huwag kang mag-alala. Tiyak na magagaling ko ang tito. Tara na muna. Tamang-tama. Maaari nating obserbahan ang sitwasyon ng tito. Binibining Su? Sandali. Ikaw talaga. Bakit ka nagdadala ng isang walang kwenta? Saan ka man magpunta? Hindi ka ba nahihiya? Yuwuke, pinapayuhan kitang linisin ang bibig mo? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ikaw ba ay nagtatangka na takutin ako? Naku, natatakot ako ha. Ikaw? Huwag kang masyadong magyabang. Alam kong malakas ka. Sige, dito mo ako tamaan. Sige. Yu Xiao, bakit ka makikipagtalo sa isang walang kuwentang tao? Ibababa lang niyan ang iyong antas. Tama si Shuer, isa ka lang. Maliit na bata na kumakain ng pagkain. Yuwuke, huwag kang sumosobra. Miss Su, nagagalit ka na ba? Umalis na tayo? Huwag nating patulan ang mga taong ito. Oh, Mr. Liu, nandito ka. Anong nangyayari? Wala naman. Hindi ko lang gusto ang pagmumukha ng Ye na yon. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Tunay na isang bulaklak na itinanim sa tae ng baka? Hindi mo pa ata alam, young Master Liu. Ang dalaga ng Su family ay talagang walang kasintahan. Ang Ye na iyon, isa lang siyang panangga. Pribadong usapan? Liu Xiao. Sa pagkakaalam ko, ang layunin ng pamilya Su sa pagdalo sa piging na ito ay para lang makahanap ng mayamang binata na mapapangasawa ni Suleling para magkaroon sila ng karapatang magdesisyon sa pagpapaunlad ng Jade. Ituloy mo ang sinasabi mo. Alam na po yan ng lahat. Ang pamilya Liu, ang pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Tinataya ko na matagal ng gusto ni Su Zhengxiao na kumapit sa iyo na parang isang malaking puno. Kung sa pagkakataong ito ay magkukusa ang pamilya Liu na magpakita ng kabutihan sa pamilya Su gamit ang pagpapaunlad ng Jade bilang kondisyon. Naniniwala po ako, tiyak na papayag si Su Zhengxiao sa pag-iisang dibdib na ito. Pagkatapos niyan, ang panganay na dilag ng pamilya Su ay magiging iyon na, Liu Xiao. Ha. Magandang ideya. Si Young Master Yu ay sadyang napakatalino at matapang. Ay, kung ikukumpara kay Liu Gongzi, malayo pa po. Pero, tiyak na makikialam ang batang iyon na si Ye Qingfeng. Siya ay isang mahusay na mandirigma. Ayaw ko siyang galawin. Huwag kang mag-alala diyan, Liu Gongzi. Sa pagkakataong ito, nag-imbita ako ng maraming eksperto para lang mapatay ang batang iyon na si Ye Qingfeng. Kung magtagumpay ka, ako, si Liu Zihao, ay handang magbigay ng 20 milyong piso. Ay, Liu Gongzi, napakabait mo. Ha. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong malinis ang lahat ng ginawa natin. Halika na kayo. May nangyari. Si Su Laoye ay hinimatay. Tatay, Talaga namang huli na? Kailangang isalba ka agad. Kuya Ching Feng, tulungan mo kaagad ang tatay ko. Huwag kang mag-alala muna. Kailangan muna nating tulungan ng tito na mapigilan ang pagdurugo. Tigilan mo. May lisensya ka ba para manggamot, bata? Marunong ka ba talagang manggamot? Tama.
Paano mo basta-basta ibibigay ang isang pasyente sa kamay niya? Hindi ba ito kawalan ng responsibilidad sa sarili mong pamilya? Kayo, marunong ba kayong manggamot? Siyempre, hindi kami marunong. Kung hindi, manahimik kayo. Kung ngayon ay mag-aaksaya pa tayo ng 1 segundo, baka mawala ang pinakamainam na oras ng pagpapagaling. Kaya nyo bang panagutan ito? Kailangan ko ngayon ng pahintulot mo dahil ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Kuya Chingfeng, naniniwala ako sa'yo. Sige, gawin mo ang kailangan mong gawin. Kahit pa magkaroon ng anumang problema, nangangako ako na hindi kita sisisihin. Tay, gising na kayo? Anong nangyari? Nawalan po kayo ng malay? Si Ye Chingfeng ang sumagip sa inyo. Kung hindi niya ako ginalit, mawawalan ba ako ng malay? Wala po yun. G, Su, mabuti at ayos na kayo. Huwag ninyong hayaang sirain ng kung sino man ang inyong kalusugan. Sino po sila? G, Su, ipapakilala ko po sila sa inyo. Siya po ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya ng lungsod. Ang panganay na binata ng pamilya Liu. Si Liu Ziho. G. Liu. Napakahusay at magandang tingnan ni G. Liu. Masyado po kayong mapagbigay, matandang Jisoo. Sana ay makahanap ang aking leling ng nobyong tulad ni Binatang Liu. No. Ang isang mahusay na babae tulad ni Beb. Su, tiyak na makakahanap ng perpektong mapapangasawa. Ay, Jisoo, may imumungkahi po ako. Itong pamilya Su at pamilya Liu, sadyang nagtataglay ng pantay na katayuan. Kung magsasama ang dalawang pamilya ninyo, hindi ba't mas maganda? Iyan nga ang nasa isip ko. Tay, Manahimik ka. Ipakakasal ko ang aking anak na babae kay G. Liu bilang kanyang asawa. Ano kaya ang iniisip mo, G. Liu? Kung magkakaroon talaga ng alyansa ang ating dalawang pamilya, kakausapin ko ang aking ama upang ibigay sa inyo ang karapatan sa pagbuo ng proyektong ito. Napakaganda. Ako na ang nagdesisyon sa kasal ninyong dalawa. Tay, hindi ako pumapayag. Isa pa, may nobyo na ako. Sinasabi ko sa iyo, Ginang Su, sabi mo, naghanap ka ng taong magpapanggap na nobyo, dapat naghanap ka ng taong may respetadong pangalan, hindi ba? Anong silbi na naghanap ka ng walang kuwenta? Sino ka namang walang pinag-aralang tao? May karapatan ka bang magsalita dito? Bibi, Su, linawin mo nga, sino ba itong tinatawag mong walang pinag-aralan? Kung sino man ang sinasabi ko, alam niya sa sarili niya. Ikaw. G. You? Isa ka lang nagbebenta ng bato? Mas mabuti pang bumalik ka na lang at ibenta ang mga bato mo. Kahit na nagbebenta ako ng bato, mas mahusay ako kaysa sayo na walang silbi. Tingnan ko lamang kung hanggang kailan ka magpapanggap. Nakasama si Ginang Su sa pag-arte. Pag-arte? Akin na ngayong sasabihin sa iyo. Kami ay tunay na magkasintahan. Karapat-dapat ka ba sa anak ko? Karapat-dapat ka ba sa anak ko? At ikaw, bakit mo pinipilit ang sarili mo sa inutil na iyan? Hindi ako papayag sa inyo. Pa, kung sino ang gusto kong makasama, hindi mo ba iyon rerespetuhin o igagalang? Lumaki ka na ba? Nagmatigas ka na ba? Hindi mo na ako susundin. Mula pa sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan, alin ba ang hindi ko sinunod sa inyo? Kahit anong ayos ninyo, tumanggi ba ako kahit kailan? Lahat ng inaayos ko ay ang pinakamabuti. Tinanong mo ba ako kung ano ang gusto ko? Alam mo ba kung masaya ako o hindi? Alam mo ba? Ginoong Su, dahil may nobyo na ang inyong kagalang-galang na anak, mukhang kinakailangan na at dapat nang kanselahin ang kasunduan sa kasal. Oo nga pala, at ang karapatan sa pagpapaunlad ng proyekto. Ginoong Leo, pag-usapan muna natin ng maayos. Sa tingin ko, hindi na ito kailangan. Ako ang magdedesisyon sa kasal ninyong dalawa. Mas gusto ko pang mamatay kaysa pumayag. Balak mo ba akong ikamatay sa galit? Ikaw, at ang mahirap na lalaking iyan, anong mayroon sa kanya at bakit mo siya nagustuhan? Mukha siyang palaka na gustong kumain ng karne ng gansa. Huwag kang manggulo rito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na ngayon. Kung hindi, babagsak ka sa kamay ko.
Ha ha ha. Ang isang basura ay nangangahas pang pagbantaan ako. Si Yuwuke. Tama, talaga namang ipinalalagay niya ang sarili niyang mahalaga. Noong nakaraan, minaliit ko ang lakas mo, kaya nakalamang ka. Sa pagkakataong ito, wala ka ng takas pa sa banquet hall na ito? Tigil-tigilan mo na ang walang saysay na pag-uusap. Mga kapatid, sumugod tayong lahat. Wala kang silbing basura. Umalis ka na agad. Bilisan mo. Dalian mong ipatawag lahat ng tao para sa akin. May nagtangkang gumalaw sa aking kapatid. Tingin ko ay hindi nila ako. Si Kiao Denke. Iginagalang. Ay nako, hindi ba ito si Ginoong Kiao 4, ang big boss ng probinsiya? Anong nangyari? At ikaw pa ang naistorbo, Ginoo. Ay nambubuli sa aking mabuting kapatid. Tingnan ko nga. Sino ba ang walang takot na gunggong na iyon? Ito po, itong batang walang alam sa mundo. Inaway niya si Young Master Liu at Young Master Yu. Napakarumi. Naglakas loob siyang ganyan makipag-usap sa aking kapatid. Siya ay... Walang hiya. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa kapatid ko? Siya ba si... Ano? Ibig sabihin ba ni si ika-4 na Kiao? Ipagtatanggol mo si Ye ngayon? Si lumang ika-4 na Kiao, pinapayuhan kitang umalis na agad. Kung hindi, magbabayad ka nga. Kung ganoon, subukan natin ngayon. Alam mo ba kung ano ang kapalit ng paggalit sa pamilyang Liu at pamilyang Yu? Ano na? Ang isang maliit na pamilyang Liu at pamilyang Yu ay wala akong pakialam. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nagtipon ako ng maraming eksperto ngayon at sila ay nasa labas lang ng banquet hall na ito. Kung may alam ka, huwag ka nang makialam. Tingnan ko nga kung sino ang lahat ng mga ekspertong nahanap mo. Pumasok kayo dito ngayon. Ayaw mong magpakabait kaya mapipilitan kang magdusa. Mga tauhan. Young Master, ang mga tauhan natin, tinalo nila. Anong nangyari? Ang mga utusan mo, madali lang palang talunin. Sa ilang saglit lang, natakbo na silang takot na takot. Ano? Yuwuke, ikaw ba talaga ang nagplano ng pag-ambush sa lambak noong araw na iyon? Kiao Laosi, huwag kang magbintang ng walang batayan. Ayaw mong umamin, ano? Sabihin mo. Sabihin na. Sasabihin ko po. Noong araw na yon, inutusan kami ni Young Master Yu na harangin ang mga taong pupunta sa paligsahan ng Jade. Ngunit nakasagupa namin si Ye Qingfeng, isang eksperto. Pagkatapos naming matalo, inutusan ulit kami ni Young Master Yu na kunin ang mga Jade na binili nila. Ngunit nabigo na naman kami. Wala akong kinalaman diyan. Wala kang hiyaan. Paano mo ba ako ipinagkanulo? Kiao Siye, hindi mo dapat pakinggan ang mga kasinungalingan niya. Kahit pabigyan mo ako ng 10 lakas ng loob, ako, hindi ako mangangahas. Nasaktan ka. Tama ako, hindi ba? Ano to? Sila ay isang grupo talaga ng mga walang kwenta. Gamitin ninyo ang kahit na anong paraan, siguraduhin ninyong hindi sila aalis ng Yunkuy Town. Lalo na ang walang kwentang batang. Yan na si Ye. Kiao Siye. Ako. Nagkamali ako. Ako. Hindi ko na uulitin. Kiao Siye. Pakiusap. Patawarin mo na ako. Pakiusap. Hayaan mo na akong umalis. Hayaan kitang umalis o hindi, iyon ay nakadepende sa gusto ng aking kapatid. Ginoong Ye. Nagkamali ako at hindi ko na po uulitin. Patawarin niyo na ako. Ngayon mo lang nalaman na mali ka. Bakit hindi mo yan ginawa noon pa? Kasalanan niya ito. Ang masamang babaeng ito ang umudyok sa akin. Kung hindi ay hindi ako maglalakas loob na gambalain kayo. Bakit ka nakatunganga dyan? Bilisan mo at mag-sorry sa akin. Humingi ka ng tawad. Papaumanhin. Lakasan mo pa. Paumanhin. Pakiusap. Palayain niyo na kami. Lakasan mo pa. Paumanhin po, pakiusap, patawarin niyo na kami. Ginoong Ye. Kapatid na Ye, anong tingin mo? Paano natin sila haharapin? Ayaw ko na silang makita pa. Kung gayon, mula ngayon, aalis ako sa capital city at hindi na ako babalik pa. Tingin niyo ba ayos na yon? Umalis kayo. Salamat, Boss Kiao. Salamat, Ginoong Ye. Liu. Bakit ka nagmamadali ng ganyan? Ang tungkol sa pag-ambush sa lambak, wala akong kinalaman doon.
Bakit ka kinakabahan ng ganyan? Naalala mo pa ba ang pamilya Bay sa kabisera ng probinsya 3 taon na ang nakalipas? Naaalala ko? Ang pamilya Bay na naglaho sa isang gabi. Alam mo ba kung bakit sila naglaho? Kiausi, kayo. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko talaga. Nabalitaan ko na ang pamilya Liu ninyo ay ikakasal sa pamilya Su. Wala, hindi totoo yan. Paano ko magagawang agawin ang babae ng kapatid ninyo? Teka muna, paano ang tungkol sa karapatan sa pagpapaunlad ng Jade? Ang pamilya Liu namin ay kusang loob na ibinibigay ang karapatan sa pagpapaunlad na ito sa pamilya Su. Matandang Ginoong Su, narinig mo ba? Narinig ko. Maraming salamat, Kiao Siye. Kung gusto mong magpasalamat ka ng mabuti sa aking mabuting kapatid. Salamat, G. Ye. Ginoong Kiao? Maaari na ba akong umalis? Kapag naglakas loob ka pang guluhin si Binibining Su, mag-ingat ka, naaalala mo ba? Naaalala ko. Umalis ka na. Salamat, Ginoong Kiao. Salamat, Ginoong Ye. Ginoong Su, bakit parang pakiramdam ko, minamaliit mo itong kapatid ko? Hindi. Wala po. Kapatid, Nalin. Sinabi mo sa akin noon na si nakababatang kapatid na Ye ay disipulo ng Immortal Sect, tama ba? Sa simula ay hindi rin ako sigurado. Pero ngayon, pagkatapos ipakita ni Ginoong Ye ang napakahusay na pamamaraan, sigurado akong 100%, siya nga ay isang disipulo ng Immortal Sect. Mabuti. Kung gayon, ang isang disipulo ng Immortal Sect, anong klaseng asawa ang dapat niyang hanapin? Kailangan siyang maging anak na babae ng isang mayaman o ng isang makapangyarihang pamilya. Kung gayon, ang pamilyang Su, kabilang ba? Ang pamilyang Su ay maituturing lamang na pamilyang may pera, napakalayo sa pagiging isang tunay na makapangyarihang angkan. Matandang Ginoong Su. Gayon, iniisip mo pa rin ba na hindi karapat-dapat ang kapatid ko sa pamilyang Su ninyo? Ngayon, tingin mo ba ay hindi pa rin karapat-dapat ang kapatid ko sa inyong pamilya Su? Karapat-dapat po. Hindi po. Kami pong pamilya Su ang hindi karapat-dapat kay Ginoong Ye. Ginoong Ye, kanina po ay masyadong padalos-dalos ang matandang ito. Huwag niyo na po sanang dibdibin. Sa totoo lang, hindi nyo na po ako kailangang tawagin Ginoong Ye, tawagin nyo na lang akong Ye. Total, sa inyong harapan, isa po akong junior. Ang isang senior na sumasaway sa nakababata o junior ay natural at nararapat lamang. Sige. Ye. Ang mapili mo si Liling namin ay isang malaking karangalan para sa buong pamilya Su. Ang makasama ko si Liling ay sapat na at lubos ko nang ipinagpapasalamat. Magkapamilya na tayo. Huwag ka sanang magtampo sa tito, ha? Tay, sa tulong ni Kuya Kiao, nakamit natin ang karapatan sa pagpapaunlad ng proyekto ng Jade. Paano mo siya babayaran? Ika-4 na, Ginoong Kiao. Anumang kondisyon ang hilingin nyo, sabihin nyo lang, papayag ako sa lahat. Gusto ko ng 20% karapatan sa pamumuhunan ng Jade. Walang problema. Bibigyan pa kita ng 100 milyong pambawi. Sige. Ang 20% karapatan ko sa pamumuhunan, 10% ay bibigay ko sa mabuti kong kapatid. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ba talaga ako karapat-dapat sa'yo? Ano bang pinagsasasabi mo? Tayong dalawa, pantay lang tayo? Walang sinumang mas mababa o mas mataas. Kung ganon, isa ka bang tao ng sekta ng mga immortal? Hindi naman ako tagasunod ng kahit anong sekta. Nag-aral lang ako ng kaunting katuruang espiritual, kaya inakala ng mga tao na kabilang ako sa isang pangkat. Ay, oo nga pala, tungkol doon sa proyekto sa pamumuhunan ng Jade, yung 10% bahagi ko, maaari ko bang ibenta? Kasi sa ngayon, wala akong sapat na pera para mamuhunan. Pwede mo namang ibenta. Sa ngayon, ang daming nag-uunahan na bumili. Pwede mo ring ibenta sa tatay ko. Kung ganon, itong 10%, magkano kaya ang maibebenta ko? Kahit di ka tumawad, aabot yan sa mahigit 80 bilyong piso. Ganun pala kamahal? Siyempre naman. Pero ang payo ko, huwag mo munang ibenta. Dahil kapag nagtagumpay ang proyektong yan, hindi lang 10 o higit pang bilyon ang halaga nito, maaari pang pumalo ng ilang daang bilyong piso.
Ang galing mo talagang mamuhunan. Naniniwala ako na sa malapit na hinaharap, magiging isa kang babaeng bilyonaryo. Ayoko namang maging kung ano-an pang babaeng bilyonaryo. Unahin muna nating ikaw ang yumaman. Mag-ingat. Sino yan? Ingat. Sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Dumating ako ngayon para tapusin ka. Magtago ka muna. Ako na ang bahala sa kanya mismo. Wala akong pakialam kung sino ang nagpadala sa iyo. Pinapayuhan kitang umalis ka agad. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Sino ka? Para magyabang? Kahit pa nandito si Kiao Denke at ang guro at disipulo ng apelidong Lin ay nandyan, papatayin pa rin kita. Ang lakas ng loob mo. Dahil nagpunta ka rito para mamatay, ngayon ay pagbibigyan na kita. Madali kang talunin. Kuya Chingfeng, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ye Chingfeng, talaga nga palang may abilidad ka. Sino ba talaga sila? Bakit nila tayo tina-target? Baka sila ay mula sa 4 na malalaking pamilya o kaya naman ay mula sa ibang sekta. Pero huwag kang mag-alala, kahit sino pa man ang nagpadala sa kanila, poprotektahan ko ang iyong kaligtasan. Ingatan mo rin ang sarili mo. Ano man ang mangyari, huwag mong piliting sumabak ng mag-isa. Huwag kang masyadong mag-alala. Mukhang magkakaroon na naman ng matinding kaguluhan.